Pagkaalis ng ginang napabuntong hininga sa Shaina ng ilang beses. Tama nga naman, si Leo nandyan palagi nakaalalay sa kanya. Lahat nga masakit, mapapisikal at emosyonal dito niya sinasabi. Sa kanyang pagbubuntis, super ang binibigay niyang care na akala mo ito ang ama ng kanyang anak. Mukhang nakalimutan na ni Leo ang sarili dahil sa kanya. Naisip na Shaina, Leo, what do you think of Nicole? Tanong na Shaina sa doktor nang bumalik na sila sa Manila. Tumingin sa kanya si Leo at parang di makapaniwala sa kanyang binanggit. Anong tungkol sa kanya? Saad ni Leo at ibinalik ang tingin sa daan. Hindi mo ba siya susundan sa Australia? Tudso niya rito? Why should I? Parang iritadong pahayag ni Leo at natawa siya. Come on, sundan mo na siya bago ma-expire ang pagkakagusto niya sa mga opa. Turan ni Shaina sa doktor at tumawa yon. As if you know something. Saad ni Leo at nagkibit siya. Ako ang unang nakakaalam na ikaw ang fiancé niya. Saad niya rito. Napatingin sa kanya ito. How did you know? Di makapaniwalang saad ni Leo kung kaya kinuwento niya ito. Seriously? Wika nito at pagkatapos tumango si Shaina habang nagpipi shine siya dito. Di bale, di ko naman sinabi sa kanya na ikaw yun eh. Nakangiting pahayag niya. What am I going to do? Saad ni Leo at napatapik-tapik siya totoo sa braso. E di puntahan mo? Turan niya nguliti na nagdadalawang isip pa ito. Paano ka? Saad ni Leo sa kanya at ginitian niya ito. You've been with me through thick and thin and I'm so grateful for that. Now it's time for you to think of your own naman. Don't worry, I'm fine. Nandiyan naman ang OB ko. Wika na Shaina at nangiting tumango-tango iyon. Kinabukasan, pumasok sa Shaina sa opisina sapagkat may mga urgent documents na kailangan ng kanyang approval. Pagdating niya sa office, marami na nga nakabinbin na papel sa kanyang table. Hindi siya nagtaka na bagong kanyang mesa dahil sa sinabi ni Sarah na pagsuntok ni Clyden dito. Hindi niya lubos maisip kung ano nga bang problema ng lalaki. Pinag-aralan mabuti na Shaina ang mga papers, lalo na ang mga request for immediate purchases, kung kaya't inilaan niyang isang oras na hindi nagkasyang half day. Don't get inside. Agad na saad ni Clyden kay Sarah nang akmang tatayo na makita siya. Agad nag-back off yon at unti-unti bumalik sa pagkakaupo habang nakatingin sa likod ng OIC, papasok sa opisina ng kanyang boss. Pagbukas ng pinto, nasulyapan ni Shaina ang pagpasok ni Clyden. Kagad siyang napahinto sa ginagawa, ngunit kunwari, nakafocus sa ginagawa na makalapit to sa kanya. Ang pinagtataka niya, dito nagsalita habang nakatayo to sa harap niya. What can I do for you, Mr. Villacorda? Saad niya dito habang nasa binabasa ang focus ng mata. Marami. Kagad nasagot ng binata kung kahit napangat ang kanyang mukha, nagsalubong kanilang paningin. If it's about my leave, I will provide you a coffee. Saad ni Shaina na ibinalik ang mga mata sa kanyang binabasa. Di niya kasi matansya ang halo-halong emosyon na nakarehistro sa pagmumukha nito. You go back to F Park peacefully or I will force you. Tura ni Clyden kung kahit napabalik ang tingin niya sa mukha nito. Tinaasan niya ito ng kilay ngunit tila naghahamon ng mukha nito. Bigla, naglaro sa kanyang isip kung paanong force ang gagawin nito para ibalik siya sa F Park kung kahit di naiwasang mangiti na kinakunot noon ng binata. Okay, I'm going back to F Park. Walang kaabog-abog niyang pahayag at tinatago sa mukha ni Clyden ang pagkatawa sa kabila ng pag-aalinlangan sa kanyang sinabi. Parang napaka-imposibleng pumayag agad to sa gusto niya, samantalang kulang na nga lang takpan nitong kanyang mukha para hindi siya makita. Babalik ako sa F Park sa isang kondisyon. Maya-maya ay saad ng dalaga. Sabi na nga ba't hindi basta-basta papayag to? Tell me, tura ng binata dito. Ayokong makikitang pagmumukha mo sa loob ng bahay. Saad ng dalaga at di niya maiwasang tumawa. Ngunit tiningnan siya sa mata ni Shaina habang naghahamon ng mukha. Shoot! Saad ng binata dito habang nakatawang mukha. At anong nakakatawa doon? Masungit itong pahaya kung kahit bigla ni Clyden tinagong pagkatawa at nagkibit siya dito. Hanggang kailan ako titira sa F Park bago mapirmahan ang annulment? Pukaw niya dito. Hanggat gusto ko. Saad naman ni Clyden at bigla umasim ang mukha ni Shaina. You have conditions, so I gave mine. It's a tie. Nakangising hayag ni Clyden at sinimangutan niya ito. Can you give me a favor? Saad niya rito. Of course, anything for you, my queen. Turang binata at pinaikutan niya to na mata. Wag na wag mo kong ngingitian dahil hindi tayo close.
Saad ng dalaga at kulang na lang mapatawa na malakas si Clyden. Kaya lang tiningnan niya to ng masama kung kaya tinakpan na lang nito ng bibig. Okay, anyone else, madam? Saad niya rito habang nagsasayaw sa tawa ang mga mata. Pwede ka na mag-disappear. Pahayag na siya ina dito at di na nga ni Clyden napigilan ang sariling matawa. Tiningnan niya to na masama ngunit hindi niya akalain. Ilalapit ng binata ang mukha nito sa kanya. Sure. Saad nito habang ginalang mata sa kanyang buong mukha. Bigla tuloy siyang naturete at hindi malaman ang gagawin, lalo na nung hawakan nito ang kanyang chin at tinaas para mag-meet ang kanilang mga mata. Get off your hands on me! Pagbabanta niya rito. Oops, wala sa conditions yan, tura nito. Pwes idadagdag ko sa conditions. Hindi na pwedeng pahabol, gawa ng rules and policy. For signing na sa office ng presidente, saad ni Clyden at pinandisika na siya ina ng mata ito. Nagpakawala na isang ngiti ang binata, dinampian siya ng halik sa labi. Wala sa hinagap ng dalaga na gagawin ni Clyden yon, kung kaya't pinamulahan siya ng todo na nakakatawang binitawan siya nito. You! Furious niyang pahayag, sabay kuha sa ballpen na nakapatong sa mesa. Akmang ibabato niya rito, ngunit tinignan siya na mariin ni Clyden. I will fetch you. Sabay tayong uuwi later. Pinal na saad ni Clyden bago lumabas sa kanyang opisina na hindi na hinintay ang kanyang sasabihin. Pag-alis pa lamang ni Clyden, binilisan ni siya inang tapusin ang ginagawa at pagkatapos dali-daling umalis. Anong akala ng lalaking yon? Basta-basta na lang siyang papayag sa sinasabi nito? Well, magpapasalamat siya at nakita sila ni Samantha, kung hindi, magiging bato ang puso niya para dito. Pagkatapos maglinis ng katawan mula sa paglabas, nakailip si Shaina. Nagising na lang siya sa sunod-sunod na tunog ng doorbell. Pupungas-pungas pa niyang binuksan ang pinto ngunit bigla nagising ang kanyang buong katawan na mapagmasdan ang hindi maipintang mukha ni Clyden. Bakit ka umalis? Seryosong pahayag nito. Wala akong matandaan na umuo ako sa sinabi mo. Inis niyang pahayag dito kung kahit tumawa yon ng mapakla. Let's go. Siguro naman nakapag-empake ka na? Or just leave your things here, I'll buy new ones. Tura nito at di siya makapaniwala sa sinabi ng binata. Mauna ka na, I'll find my way back there. Saad ni Shaina. No, I will take you there. Pinal na saad ni Clyden at tumigas ang kanyang mukha. Ngunit tiningnan siya ni Clyden sa mukha ang di pagpapatalo. Masungit niyang tinalikuran to. At bumalik sa loob. Wala akong sinabing pumasok ka. Wait outside. Tura ni Shaina sa binata nang sumunod to sa kanya pagpasok. Natawa yon sa inasal niya. Ngunit tumigil yon sa pagsunod sa kanya sa loob. Paglabas niya ng kwarto, hila-hila na ito ni sa isang maliit na lameta. Sigurado siya, hindi siya magtatagal doon kaya't konti lamang ang kinuha niyang mga gamit. Lihim siyang natawa na makita ang lalaki. Nakatayo sa kung saan niya ito iniwan kanina, pero nainis siya dahil hindi man lang to tinulungan sa hila-hila nitong maleta. Baka pwedeng pakuhang maleta ko, imbes tumayo ka lang dyan? Pasaring niya rito. Your instructions are clear. Ayaw mo akong pumasok. Tura ni Clyden at inirapan ni Shaina ito. Hinili niya ang maleta palabas at ibinalya sa harapan nito. Maya-maya lang lulan na sila sa sasakyan ni Clyden at tila walang tao sa loob. Ayaw kausapin ng dalaga ang binata kahit anong sulyap ang ginawa nito sa kanya. Pagdating nila sa F-Park, hindi ni Shaina hinintay na pagbuksan siya nito. Bagkus, inopen na ang pintuan at dali-daling bumaba. Pagpasok sa loob, nagulat siya dahil napakaraming bulaklak ang nagkalat. May pa-confetti pang petals sa mga bulaklak habang pag-entra pa lang sila ng pinto. May nakasulat pang welcome back home, Shaina, sa may sala. At ang kinagulat niya ay mukhang naroon lahat ng tao sa villa. Welcome back home, Iha. Masayang turan ni Ginang Villacorda na agad yumakap sa kanya. Pati si Ginoong Villacorda ay masayang nagbigay ng halik sa kanyang pisngi. Sa kasiyahan, muntik sa siya inang mapaluha. Mabuti na lamang at nasulyapan niya si Clyden na tuwang-tuwa kaya't sinimangutan niya ito. Maya-maya lamang, biglang nag-aya na si Ginang Villacorda ng kainan kung kaya isa-isang nagsiupuan ng lahat na nakalahad na malaking mesa sa sala na kinalalagyan ng maraming pagkain. Nagmukhang fiesta ang kanyang pagbalik na parang ang saya-saya ng mga tao. Pagkatapos ng magsiuwian ng kanilang mga bisita, pumasok na rin si Shaina sa kanyang kwarto.
Namiss din niya ang dating room kung kaya't dahan-dahan niyang tinamba ang sarili sa malambot na higaan. Habang nakahiga, inilibot niya ang paningin. Nasa dating ayos sa mga bagay-bagay sa loob. Malinis at mabango, ngunit tila walang ginalaw na ano pa man dito. Naroon pa rin sa gilid ang isang maliit na picture frame kung saan nakalagay ang larawan nila ni Clyden. Pagkatapos ma-inspect ang kabuuan ng kanyang silid ay pumikit siya. Di niya akalaing makakatapak pa siya sa bahay, lalong-lalo na sa silid na ito. Ito ang naging tahanan niya ng ilang taon, kung kaya sentimental ang bahay para sa kanya. Idagdag mo pa ang pagkakaroon ng maraming memories dito. Maganda man o masakit, pero ayaw niyang balikan pa ang mga yon. Isang pangako ng dalaga sa kanyang sarili pagkatapos ng kanyang mga ranasan sa buhay, hindi pa paapekto sa kanyang emosyon. She's gone through a lot after loving unconditionally. The hardest part is still kulang. Kulang kahit wala ka nang itinira pa para sa sarili. Pagkatapos magluksa sa pag-iwan sa kanya, ayaw niya nang umiyak pa siya. Ayaw niya nang mamana ng kanyang anak ang pagiging emosyonal niya. Pagkatapos ng pagmumuni-muni ay nakaidlip ang dalaga, ngunit ginising na naman siya ng matinding sakit dahil sa leg cramps. Sa matinding sakit at takot na hindi niya maigalaw ang isang paa, napasigaw siya habang naiiyak. Mukhang tumaas kasi ang sakit hanggang sa kanyang thigh. What happened? Mula sa pinto, humahangos na pumasok si Clyden. Mabuti na lamang pala at naka-on ang audio ng cam. Sa silid ni Shaina at nagulantang siya nang biglang tumunog ang gamit niyang gadget. Aray ko! Masakit ang legs ko ah! Tura ni Shaina habang tinuturo kung saang part ang nagka-cramp. Agad naman lumapit si Clyden, umupo sa gilid upang i-massage ang leeg nito. Tumigas ang muscles ng legs ng dalaga at hindi niya talaga maiwasan na umiyak habang nakapikit. It's alright. I-relax mo lang ang katawan mo. Pag-aalo ni Clyden habang minamassage niya ito. Maya-maya, lumabas si Clyden upang kumuha ng hot compressor at idampi sa kanyang paa. Pagkatapos sa ilang sandali, gumaan ang kanyang pakiramdam. Naigalaw na niya ang kanyang mga paa. Anong nararamdaman mo? Gumaan na ba? Tanong ng binata at tumango na siya. Tinulungan pa niya itong tumayo ngunit agad ding napaupo dahil sa masakit pa nitong iapak. Agad naman siyang nasalo ng binata at tumango siya. Tinulungan pa niya itong tumayo ngunit agad ding napaupo dahil masakit pa itong iapak. Imbes na babagsak ang puwet niya sa kama, maagap siyang nahawakan ng binata at napayakap siya dito. Huwag mo munang piliting tumayo. Anong kukunin mo? I'll get it for you. Tura ni Clyden habang inaalayan siyang maupo. Gusto kong uminom ng tubig. Wika ni Shaina. Okay, wait for a moment. I'll just get you water. Saad ni Clyden habang pinupunasan itong tumatagaktak na pawis sa kanyang noo. Lumabas nga si Clyden at pagbalik nito, may dala-dala ng bottled water at baso. Nagsari ito ng tubig sa baso at ibinigay sa kanya. You can go back to sleep now. Saad ni Clyden nang makainom sa Shaina, ngunit umiling yon. Tila natatakot bumalik sa pagkakahiga. Kinabig niya ang ulo ni Shaina at pinahid ang ulo nito sa kanyang dibdib. Nafe-feel niya ang takot ito dahil wala itong angal na humilig sa kanyang dibdib. Di naglaon nakatulog to habang nakasandal sa katawan ni Clyden. Dahil nangangambang magising ito, inayos niyang sarili para makahiga at hindi nagagalaw ito kung kahit naging unan siya nito sa pagtulog. Pagkagising ni Clyden, wala sa Shaina sa loob ng room. Agad siyang bumangon mula sa pagkakahiga at pinakiramdaman kung nasa comfort room ito, ngunit walang bakas na naroon ang dalaga. Naridali siyang lumabas. Nang di makita sa living room, hinanap din niya ito sa kitchen, ngunit wala yon kahit nagsimula na siyang pagpawisan ng malapot. Baka nagbagong isip at umalis o di naman kaya di nagustuhan ang pagtulog niya sa room nito kaya't bumalik muli sa MNC. Napapikit siya sa isiping yon pagkatapos napahilamos sa mukha. Nang imulat ang mata, napadako ang kanyang paningin sa labas ng bintana. Nakahinga siya na maluwag na makita ang dalagang nagdidilig ng mga halaman sa garden. Lumapit siya na maigi sa bintana at nakangiting pinagmasdan ito. Napailing siya sa sarili sa naramdamang takot na umalis ito. Kung sakali hindi niya na alam ang gagawin para makasama at manatili sa kanyang tabi. Good morning! Mula sa bintana, nakapangalumbaba si Clyden habang nakangiti sa kanya.
Kasalukuyan si Shainang nagdidilig ng halaman at sakto ang dinidiligang halaman sa bintanang kinalalagyan nito. Sa halip sagutin ang binata, itinutok na Shaina sa kabilang direksyon ng host na hawak. Narinig niya ang pagtawa ng bintana sa kanyang ginagawa, ngunit nagdesisyon siya sa sariling wag na lamang pansinin iyon. Pagkatapos magdilig, pumasok siya sa loob ng bahay upang tumungo sa kitchen. Huli na makitang lalaki na nagpe-prepare na makakain sa table. Tamang-tamang pagpasok mo, halika na't kumain. I'll cook you sunny side up at ham plus fresh oranges for drinks. Nakangiting tura ni Clyden na hinila pang isang upuan para sa kanya. Thanks, but I don't like egg and ham. Seryosong pahayag ni Shaina na dumiretso pa para kumuha ng tubig. Ganun ba? What do you like then? Pili ka na lang sa ref and then ako magluluto para sa inyo. Tura ni Clyden habang tinabi ang mga niluto. I like mango sticky rice. Meron ba dito? Sa Shaina habang pinasadahan ng tingin ang laman ng ref. Napakunot ang lalaki dahil ngayon lang din niya narinig ang ganong pagkain. Naisip niya kung Ilocano food ba to o ano. What food is that? Si Clyde na hindi maiwasang mapakunot noo dahil walang ideya sa sinabi nitong pagkain. Never mind, mamaya na lang ako kakain. Saad ni Shaina dito pagkatapos walang lingon likod na lumabas sa komedor. Naiwan si Clyde na hindi nakapagsalita, ngunit agad kinuhang cellphone at tinawagan si Grace. What's mango sticky rice? Tura na dito. Thai food sir, made of glutinous white rice, cooked with coconut milk and fresh ripe mangoes. Pagpapaliwanag ni Grace sa kabilang linya. Masarap ba yun? Curious niyang tanong. Oo sir, pero depende sa taong tumitikim. Sagot ni Grace at napakamot si Clyden sa batok. Okay, paki-order mo nga ako ng pinaka-special na mango sticky rice, then send it to F Park. ASAP, please. Pagbibigay instructions ni Clyden sa kanyang secretary at walang alinlangan namang sumang-ayon yon. Right away, sir. Narinig niyang pahayag ni Grace bago ini-off ang cellphone. Pagkatapos tinitigan ng ilang minuto ang niluto, napailing siyang lumabas ng komedor. Umupo sa sofa sa sala para hintayin ang pina-order kay Grace. After 15 minutes, dumating ang delivery at agad pumunta sa kitchen para ilipat to sa lagayan. Kumuha siya ng ilang piraso sa pagkain at tinikman. Napatango-tango siya na malasahan to. Di niya maintindihan ang lasa, ngunit swak naman sa kanyang panlasa. Nilipat niya to sa isang plato at kasama ng isang baso ng fresh orange juice. Nilagay niya to sa tray at umakyat sa itaas. Umakyat siya sa room ng dalaga, ngunit naghintay muna siya ng ilang sandali bago bumukas iyon. Nakabuhol pa ng tuwalya ang buhok ni Shaina nang pagbuksan siya nito. Room service delivery! Nakangiting pahayag niya dito. Formal na mukha ng dalaga, ngunit halatang na surprise nang makita ang dala-dala nito. Nilakan nito ang pintuan para siya'y makapasok. Can I receive a smile for your sticky mango rice, ma'am? Pabirong tura ni Clyden kay Shaina na nanatiling formal ang mukha. Pagkatapos mapatong sa side table ang daladalang pagkain. Paano kung makakangiti kung pag-alagala ka sa loob ng bahay? Nakataas ang kilay ni Shaina na pahayag. Ouch! Wika ni Clyde na sinabayan ng pagtawa. Di ba yun ang kondisyon ko? Ang di kita makita dito? Formal na saad ni Shaina dito. Yeah, pero hindi ko maalalang pumayag ako. Saad niya dito kaya't umasim ang mukha ng dalaga. Anong hindi? Sabi mo shoot. Inis niyang sabi. Yes, shoot, that I won't comply. Wika ni Clyde kaya't di na Shaina na iwasang bigwasan sa kanyang dibdib. Agad namang nakailag ang binata. Winasiwas ulit ng dalagang isipang kamay, ngunit nasa loto ni Clyden at ginupo para di na makagalaw. Bitiwan mo ko. Galit ni Shainang, sabi dito ngunit ngumiti lamang yon. Lalo pang hinigpitan ng binatang pagkakahawak sa kanya at pagkatapos niyakap siya nito. Bigla tuloy na tense ang buo niyang katawan dahil sa pagkakadikit nila. Nakangisi pa ang binata habang inilalapit ang mukha nito sa kanya. Don't try to kiss me again, I swear. Susuntukin ko ang uso mo. Wika ni Shaina na nabasa ang iniisip nito. Ang sweet mo talaga, Saad ni Clyde na tila ay namoy na lamang siya bago nito ay nilayo ang mukha. Yumuko ito at walang sabi-sabing hinalikan ng kanyang tiyan bago lumabas sa kanyang silid. Pagkaalis nito, naglock ng pinto sa Shaina dahil wala na siyang balak pang makita ang pagmumukha nito kahit ano pang pagkatok ang gawin nito sa kanyang pintuan. Magana din niyang kinain ang dineliver nitong sticky mango rice kahit nagtataka kung saan ito kinuha.
Paglabas niya ulit sa kanyang kwarto, wala na si Clyden, bagkus lumapit sa kanya si Ate Rosie at nagtanong. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.